Yun, hello guys. So, nakapagsampay na tayo ng damit. Yun, oh. So, meron kasi tayong dryer kaya halos tuyo na yung mga damit na nasampay natin. Ayun guys. So, dito, may tuturo nga pa lang sa inyo tungkol sa tips dito sa ating paggamit ng dryer. So, papakita ko sa inyo kasi yung ibang mga gumagamit ng dryer, natatakot sila pagka yung dryer nila nagba-vibrate ng malakas. So, dito tuturo ko paano yung tamang paggamit para hindi siya mag-vibrate ng malakas. Yan guys, so dito ang dryer natin ay Eureka na 6.8 kg. So, ito yung kanyang loob din. So, wala na siya dito yung yung nilalagay dito na parang pangharang. Okay lang naman yun guys. At dito naman kaya lumalabas at nasushoot dito sa gilid yung damit kasi sobrang puno na yung lagay natin ng mga damit kaya ganun. So kung lalagyan nyo yan ng tama, hindi naman lalabas dyan yung damit. So ito yung sample ng na-dryer natin. So ayun guys, nalagyan na natin ng damit. So dito, halos kalahati lang din nalagay natin dito sa tab. Ayusin nyo yung damit. Kailangan yung itong pinakabilog niya nakasentro sa gitna. So papantayin nyo siya para pagka umikot siya, hindi siya yung parang oblong na nag-vibrate. So ganun lang. Tapos ikot natin muna siya na kahit hanggang 2. So ikot natin. So hawakan natin dito kasi pag hindi siya pantay, mag-vibrate talaga. So yun talaga yung pinaka-problema ng gantong single tab. May iba natatakot mag-dryer kasi hindi sila marunong kung paano yung tamang pag-dryer. So pagka kasi hindi siya pantay, magba-vibrate talaga ng malakas yan. So tulad nito yan. Pero pagka nakuha niya na yung momentum ng ikot ng dryer niyan, so okay na yan guys. So ayan o, tulad niyan o. So ganun lang tamang pag-dryer guys. So yung iba kasi hindi marunong mag-dryer, nilalagay lang basta yung damit dito. Tapos paikutin na. Kaya minsan pag-ikot ng tab, gumaganon. Kasi nga hindi siya balance. So kailangan yung dryer natin nakalagay sa patag. So hindi siya nagagalaw yung parang tutumba-tumba. Kailangan patag yung dryer natin. Tapos yung sa loob ng tab, din, pantay. So ganun lang. Tapos ikot nyo na. So pagka hindi naman pantay yan, talagang magba-vibrate na malakas yan. Pero kung pantay, tulad nito pantay, di ba? Ayos naman yung ikot. So yung iba kasi natatakot, bakit daw? O sabi nila sirado yung dryer nila. Pero hindi sira kasi hindi lang pantay yung paglagay ng damit. So ganoon lang yung tamang paggamit ng gantong dryer, single dryer. 6.8 lang yan. Pero wag na kayong aabot ng sobra pa dyan. Ayun, nakita nyo yung tamang lagay lang. Huwag yung sobrang apaw kasi talagang mahirapan yung dryer nyo. Baka masunog pa. Pagka sobrang bigat yung kinarga nyo mga damit. Saka dito pala guys, bago kayo mag-dryer, laging nakababa yung hose nya. Para pagka piniga ng dryer natin yung mga damit, diretso kagad labas yung tubig. Kasi pagka hindi nyo naibaba yung hose nyan, mapupunta sa loob yung tubig, tapos pwedeng masira yung motor natin. Pagka kumatas yung tubig dun sa rubber, may rubber kasi to sa ilalim. So pagka sira na yon yung tubig, pwedeng lumusot dun, tapos pumunta siya dun sa motor. Kaya yung ibang motor ng gantong dryer, mabilis na sisira. So nababasa kasi, tas nag-short circuit na dun. So maganda, lagi nyo tatandaan pag magda-dryer kayo, lagi nakababa na yung hose para pagkapiga ng damit dito, diretso na kagad labas. So walang may stock na tubig dito sa loob ng dryer. Yun yung magandang paraan ng pagda-dryer para tumagal yung spin dryer nyo. So yun lang guys, maraming salamat.